Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang salita. At ang salitang ito ay ang generalization. At tiningnan ko po sa dictionary ang kahulugan ng salitang ito. At ang ibinigay na definition ay, it is a general statement, concept, or idea obtained by interference from specific cases. At mayroon pa pong isang definition, ang sabi doon ay taking one or few facts and making it or them broader. Yun ang generalization. Bakit sinisimulan po natin sa salitang ito, generalization? Dahil si Levi na tinawag na Mateo ay isa sa biktima ng generalization. Kung titingnan natin kung bakit ganun na lamang ang pagturing nila na makasalanan ang mga tax collectors, dahil nangniningil ito ng buwis in behalf sa mga dayuhan, and at that time ang Roman Empire. Ibig sabihin, itinuturing nilang mga traidor ang mga tax collector dahil ang kinukuliktang buwis ay hindi naman para sa kanilang bayan, at mas lalo pa nitong pinapatungan hanggang sa magkamal ng kayamanan ang mga tax collectors. Hindi rin natin masisisi dahil karamihan ito ang ginagawa. Ibig sabihin, mga magnanakaw, mga corrupt ang mga tax collector. Hindi naman po natin nilalahat, at isa po dito si Levi na naging Mateo ang kanyang pangalan. Makikita natin ang busilak na puso sa kanya. Kaya nga, doon sa generalization na iyon, minsan ay maraming napapahamak, maraming nabibiktima pag hinuhusgahan ng tao. Tingnan niyo po ang sinabi ng mga eskriba na kabilang ng pangkat ng Pariseo nung nakikisalo na po ang ating Panginoon sa kainan. Si Levi kasama ang mga publikano at mga makasalanan. Ano ang sabi ng mga eskribang ito? Nagtanong doon sa mga alagad, bakit nakikisama ang inyong guro sa mga publikano at mga makasalanan? Mga public sinners po ito, nakasalo ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ang sumagot, hindi nangangailangan ng doktor ang mga walang sakit. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Hindi ako naparito para tawagin ang mga banal, naparito ako para tawagin ang mga makasalanan. My dear brothers and sisters, marahil kung bakit si Levi ay tinawag ng ating Panginoon, hindi dahil siya ay isa sa mga makasalanan. Dahil tingnan niyo po ang reaksyon ni Levi. Kaagad tumindig nang tawagin siya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nakahanda si Levi, nakahanda ang kanyang sarili sa pagtawag ng ating Panginoon. Na kahit sabihin natin, maganda ang kanyang trabaho, nagbibigay ng opportunity sa kanya para siya magkamal ng pera, subalit handa niya itong iwan, at doon natin makikita ang sinasabi kong busilak na puso ni Levi, ni Mateo. Dahil detached po siya sa kung anuman ang kanyang kasalukuyang ginagawa
kasalukuyang karangyaan ng buhay kung mayroon man. Handa siyang sumunod sa ating Panginoon at handa niya ring iwan ang lahat ng ito para lamang sa pagsunod sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na ang ating Panginoon ay nandoon sa mga may sakit, na kung saan ay ginamit niya ang ang salitang doktor, parang nasa ospital, na kung saan ay ang mga may sakit ay nandoon. Subalit, hindi ibig sabihin na ang doktor ay nandoon ay may sakit din. Kung hindi ginagawa ng doktor ang kanyang makakaya para pagalingin ang mga may sakit, ito din po ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya niya ginamit ang salitang doktor. Hindi nangangailangan ng doktor ang mga walang sakit. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Hindi ibig sabihin ang ating Panginoon ay may sakit din o makasalanan. Kung hindi, nais niyang akayin ang mga makasalanan patungo sa Ama, patungo sa langit na tahanan. Pagtawag kay Levi o Mateo, ang ating ebanghelyo. At ang kaugnayan po nito sa ating unang pagbasa, tinawag ng ating Panginoon si Saul na galing sa lipi ni Benjamin. Tingnan niyo po, pag tumatawag ang ating Panginoon, siya ang gumagawa ng paraan. Ano ang ginawang paraan ng Diyos? Mawala ang mga asno ng kanyang tatay ni Saul. At si Saul ang inutusan ng kanyang tatay kasama ang kanilang mga tauhan para hanapin ang mga nawawalang asno. Kahit saan sila pumunta, wala doon, hindi nila matagpuan ang asno. Hanggang sa matagpuan ni Saul, si Samuel, na kung saan sinabihan naman ng Panginoon si Samuel, siya ang sinasabi kong magiging hari ng Israel. At ano ang sabi ng ating Panginoon? Papahiran mo siya ng langis para siya maging hari ng Israel. At ito ang ginawa ni Samuel. At paglapit sa kanya ni Saul, ano ang sabi ni Saul? Nagtatanong kung saan makikita ang manghuhula. At si Samuel na propeta, na lingkod ng Diyos, nagpanggap na manghuhula. Ano ang sabi ni Samuel? Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin at tayo ay kakain. At doon na niya pinahiran, binuhusan ng langis si Saul. At pagkabuhos nito, saka lamang niya sinabing, binuhusan kita ng langis dahil ikaw ang magiging hari ng Israel. Kahapon ay humihingi pa lamang ang matatanda ng bayan ng Israel ng hari. Bagamat ayaw ni Saul, dahil ang ninanais ni Saul, ang ituring nilang hari na siya naman talagang hari ay ang ating Panginoon. Subalit nagpumilit ang matatanda ng bayan ng Israel na bigyan sila ng hari. Kaya ito ang ibinigay sa kanila, si Saul, hari ng buong Israel. Pagtawag ng ating Panginoon at pag tayo ay tinatawag ng ating Panginoon, walang magagawa ang tao kung hindi sumunod. Dahil ang Panginoon ang gumagawa ng paraan kung sino man ang kanyang tatawagin. Kaya nga po, sa buhay seminarista, na minsan ay hindi nawawala kasi ang pagiging tao ng isang tao, na kung saan ang mga formator, minsan ay pinipersonal nila ang mga kaso ng mga seminarista. Ito lamang po ang ating tatandaan. Pag kayo'y tinawag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang grasya, sa pamamagitan ng kanyang pagkilos, tatawagin at tatawagin ang taong iyon na tinawag ng ating Panginoon. Maraming mga pangyayari na ang isang seminarista ay pinalalabas dahil mayroong mga ginagawang hindi akma sa kung ano ang rules and regulation ng seminaryo, ng pagpapari. Subalit, bumabalik at bumabalik ang seminarista. Mayroon niya pong kasabihan ay kahit gustong-gusto mong magpari, kung ayaw ng obispo na ikaw ay ordinahan, hindi ka mauordinahan. May kasabihang ganon.
Subalit hindi yan ay joke lang. Dahil pag Diyos ang tumawag sa iyo at pumili sa iyo, walang magagawa ang obispo, walang magagawa ang iyong mga formator, na kahit nandoon ang kanilang kapangyarihan, nandoon ang kanilang otoridad, gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos para ikaw ay tumugon sa panawagan niya. Sa pamamagitan ng kanyang grasya, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ito ang gagamitin ng Diyos para ikaw ay tumugon sa kanyang panawagan. Kaya nga pag may inoordinahan, bagamat sabihin natin ay kulang na kulang ang isang tao na tumutugon sa panawagan ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin ang mga naordinahan, ang mga naging pari ay mga banal o natatanging pagkatao, mayroon sila. Hindi. Dahil ito sa grasya, dahil ito sa pagtawag ng Panginoon, na siyang pinapakita sa atin sa ating mga pagbasa ngayon. Kay Saul sa ating unang pagbasa, kay Levi na tinawag na Mateo, na tinawag ng ating Panginoon para maging isa sa 12 apostol, 12 disipulo na itatangi ng ating Panginoon. Babalikan po natin ang generalization. Bagamat biktima po dito si Levi, bagamat biktima dito si Mateo, subalit hindi po ito nagmaterialize na itinuturing na makasalanan ng mga tao at that time dahil sa grasya at kapangyarihan ng Panginoon. Diyos, si Jesus ang tumawag kay Levi o Mateo. Kaya siya ang gagawa ng paraan para maging akma ang pagtugon ni Levi, ni Mateo sa panawagan ng ating Panginoon. Amen.